Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na bumaliktad na finally Press Marcos matapos cheese binulgar ang Duterte, Robin Marcoleta sinupal. So, yan yung panonorin natin, men. Bibigyan natin ng reaction. Alamin natin kung ano yung nakapalop sa video to. So, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin na kaagawin pa ng China. Aga na ba magat ng video ito? Bumaliktad na, finally, Press Marcos matapos cheese binulgar ang Duterte. Robin Marcoleta sinupalpal. Diyos ko dahil. So again, the News Board Filipino is like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipagpilitan ni Escudero na itago si Bato at ang pilit na ipitin ang impeachment ni Inday, abay ginulpe ng batikos itong si Cheese ng taong bayan. Kaya naman biglang bumawi itong si Escudero matapos sinupalpal si Inday Sara na gustong guluhin ang Pilipinas dahil pilit na isinasama ng mga Duterte ang AFP at PNP sa lahat. VP Sara calls out AFP for standing idly during the 30 arrest and transfer. Lahat ng kanilang issue upang linlangin ang taong bayan at mapagsakin ang ating gobyerno. Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang gaganapan. Dahil at least, di ba? Meron palang ganitong statement si SP Cheese Escudero. Well, alam naman kasi natin na yung taong bayan is parang pina-flag nga siya as maka-Duterte, di ba? So ito yung hinahanap kasi natin na politiko, men. Yung, walang pinapanigan ba? Dapat nasa gitna lang. So yung kay Senator Amy Marcos, ibang usapan yun kasi syempre, nandyan siya sa gitna. Tapos nandun kasi siya sa alyansa ng kapatid niya ni BBM. So parang, hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, Tama. law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, Tama. marahil Yan yung gusto nila mangyari. May pasibisabi pa si Bongo, ay mga sundalo, minahal namin kayo. Bakit valid ba yun na porkit minahal nyo ng gusto yung mga sundalo dati is kapag may pananagutan na kayo sa batas is exempted na kayo or ipagtatanggol nila kayo habang buhay. Diba? Siguro kung wala kayong pananagutan sa batas, of course, pwede nyo sabihin sa sundalo yun. Diba? Na minahal namin kayo. Tsaka hindi naman siya mahal talaga na galing mismo sa bulsa nyo yung way na pag-show nyo ng pagmamahal sa mga sundalo. Galing din naman sa pera ng taong bayan yun. Di ba? Anak ng titing. bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o ang magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Well, ulitin ko, tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang Tama, sa ilalim ng Commander-in-Chief. Ang gusto ng mga DDS na to, since former president din daw si FPRRD, bakit daw hindi din nila ipagtanggol? Anak ng titing. So kapag ganyan pala, lahat ng mga ex-president dapat ipagtanggol ng AFP. E paano ko yung mga presidente na yan, mga ex-presidente na yan, hindi magkasundo? So sino nga ba yung dapat lang panigan? Di ba dapat doon sila magbe-base sa former president? Anak ng teteng yung mindset nyo maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila ay manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabaho. Actually, in fairness kay PBBM, hindi niya ginaganyan yung AFP natin na parang minamandate niya na, sige, tumindig kayo.
Diba? Gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Anak ng tete. Maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis, nakapanalig, kakampi ng pamilya Duterte. Rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga inventong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin Tama, kasi no one is above the law. ko, hiwalayin natin ang opinyon sa pagpepedel, pagpapalabas na impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari. Matapos naman mapikon ni Marcoleta sa isang matapang na makamarkos na gustong ipatawag sa kamera, abay heto at muling sinapok ang pambansang simangot. Alam niyo mga kababayan, ano kaya ang tingin ni Marcoleta sa sarili niya? Baka naman Marcoleta, unang-una, ang sinasabi ko, totoo. Kesa sa sinasabi mo. Hindi mo lang matanggap na minura kitang, yun lang ang hindi mo matanggap, kaya ka nagagalit sa akin. Alam mo, kung murahin man kita ngayon at anumang oras na murahin kitang kulang yan sa ginagawa mong pagtatraidor o pagkampi sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan katulad ng mga Duterte. So ako men, actually, to be honest, ayaw ko din naman talaga sa mga tao nagmumura. Kaya nga dati, since, si Gadon, alam naman natin kung gaano ipagtanggol ni Gadon si Pangulo. Pero ewan ko kung counted yung ob-ob sa pagmumura. Or siguro counted yun pero hindi siya ganun kabigat. Like, ganun nga na maka-ob-ob si Gadon. Kaya since ganun nga siya na way na pagkatao, hindi ko siya binoto as a senator. Diba? Kasi hindi talaga ako fan sa mga ganitong yung mga tipong murahan to the max or whatsoever. Diba? Kaya nga may nag-comment dito, sinabihan ko, boring mo, hindi ka marunong magmura, anak ng teteng. Pagmumurahin mo pa ako. Reaction lang tayo dito. Manonood lang naman tayo. Wala tayong dito, men. Bigay ng konting opinion, pero hindi natin kailanman aatakihin yung tao mismo sa, parang yung ad hominem style na. Never tayong, pupunta dyan. Kulang yan sa ginagawa mong paninira sa mga magigiting at iniidolo kong mga congressman. Pasabi-sabi ka pa, galit ka sa mga naninira. Bakit hindi mo nagawang ipatawag si Paulo Duterte? Hala. Si Baste na nagmura sa aming mahal na Pangulo. Bakit hindi mo ni-request? Di ba? Bakit hindi mo ni-request? Mas viral yung pagmumura ni Baste sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit hindi mo nabanggit? So kayo ano masasabi nyo doon? Yung sa sinabi ni... Anyways, courtesy nga din pala kay Epipanyo Labrador. So pinatawag nga naman siya talaga ni Marcoleta doon sa Quadcom or sa Tricom. So kayo ano masasabi nyo doon sa opinion ni Epipanyo Labrador na bakit daw siya pinatawag yung si Basti naman ang lakas daw magmura nun sa Pangulo. Diba? Comment down below. Na kinakailangan yung mga taong katulad, lalong-lalo na public servant ka, isa kang mayor, di ba? Hindi dapat gano'n, hindi dapat naninira sa administrasyon. Galit ka kasi sinasabi mo sinisiraan kita. Siraulo ka pala eh. Kung totosin, kayo to. Kayo ang madalas na naninira. Hindi lang kayo mapatawag sa kamera dahil nga naman mayaman kayo. Kasi nga naman, may influensya kayo. Hindi katulad ni Epipanyo Labrador na isang simpleng tao, isang mahirap na tao, na kaya nyo lang, di ba? Kaya nyo pag-usapan dyan sa kamera. Sa atin namang mga... Tsaka di ko rin kasi sa mga videos naman ni Epipanyo Labrador men, parang nandun din siya sa gubat. Hindi ko lang sure kung siya, dati ba siyang sundalo or doon ba siya nakatira sa gubat Ewan ko. And actually inaabangan ko talaga to. Kung mapapapunta ba talaga to ni Kong Marcoleta sa Tricom or mahanap ba nila tong taong to. Mambabatas. Huwag niyong kalimutan na isa sa balakit at isa sa tinik ng Quadcom. Isa sa pumipigil at pumukontra sa inyo, yung malaking mata na yan. Kaya kung ako sa inyo dyan sa Quadcom o sa Tricom, huwag yung pansinin niyang tarantado na yan. Sinisiraan kayo. Naririnig niyo naman, di ba? Dahil tinanggal niyo siya sa pagiging membro ng komite. Ang dami niyang sinabi tungkol sa inyo, pinalabas nila. Pinalabas nila. Na inyong sinasabi, ang inyong ginagawa ay pamumulitika. Kasama siya at sangayon siya sa mga sinasabi ng mga Duterte, nila Bato, nila Bongo, nila Robin. Ako sasabihin mo, Marco Beta, hindi ka sangayon sa naninira. Never mo ako matatakot, Marco Beta. Kaya hindi nakataka-taka. Kasi Marcoleta, nakikisa, sumasama sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Ay nako, style ninyo mga mayayamat, di ba? Pero hindi natin nila lahat. Dahil tulad ng sinasabi ko, ako ay kaisa ng mga magiging... Tawa ko nun sa pero hindi natin nila lahat. Ganyan naman talaga dapat, Magbigay ka ng opinion, huwag mong i-generalize. Huwag mong lahatin. Okay? na congressman dyan. Katulad ni Congressman Abate, Congressman Ako, at sino pa ba? Paduano. Yan yung mga iniidolo natin eh. So, ganun pa man, kung sino man ang dapat tanungin tungkol sa kanyang paninira, dapat ikaw yun, Marcoleta, hindi ako.
Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says, So kayo comment na lang din kayo sa baba kung ano yung masasabi niyo doon sa statement ni Epifanio Labrador. Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am, o kung may reaction din po si Pangulo dito? Nagpabalik po. Lakas makaangkin So hiyang-hiya naman yung mga Marcos loyalist, yung ibang mga botante na walang pinipiling panig. 'Di ba? Wala, inaangkin nila agad na DDS ng lahat nagpanalo. Ano yun? 100% DDS. Tsaka hello, yung mga sinasabi niyong DDS din, hindi na sila 100% May mga DDS dati na naiwan, 'di ba? Naiwan at doon sumusuporta na ngayon sa administrasyon ni PBBM. 'Di ba? Kung hindi kayo naniniwala, sa baba tingnan nyo. So sa mga Marcos loyalists, comment 1. So sa mga dating sa mga dating DDS na naging Marcos loyalist or sumusuporta sa administrasyon ngayon, comment 2 and comment 3 naman if ever solid DDS ka. So tingnan natin kung ano yung pinakamarami. So comment down below. Kaya Pangulong Marcos ay ang 1, 2, taong bayan 3. po. Hindi po iisang tao. Tama. Pinakita po ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that PBBM is a weak leader. Paano niya masasabi Tama. na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang ibababa rito? Sabi po Tama. Yan din. Sobrang napakalaking questionable din yan kasi never namang in-endorse ni P. Duterte si BBM. Medyo litong-litong nga ako dati kasi alam niyo yung tipo na unit team. Diba? Tapos magugulat ka na lang si PBBM iba yung ini-endorso niya or ayaw niya kay PBBM. So parang ano ko ba? Sino ba dapat yung iboboto natin? Si BP Sara lang ba? Kaya nga yung mga vlogger ni PRRD dati, especially sila Banat Bay, yung ini-endorso nila si Isko Moreno, hindi si PBBM. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan. Tapos ngayon sisingilin niyo na DDS lang yung nakapagpanalo or nakapagpabalik sa mga Marcoses. Anak ng teteng, like 100% talaga. ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook Live, hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Hinahayaan lang po natin na umandar. Actually, courtesy din kay Attorney Claire Castro. So, i-skip lang natin ng konti kasi na-react na natin tong part na to sa huli nating video. So, tingnan nyo na lang yung video natin about doon sa yung kay Boss Balita TV. So, ewan ko kung ano yung unang ma-upload ko. I think yung video after this. So, yun yung panoorin nyo. Or ilalagay ko na lang sa sa panapos na video, I think. Tingnan lang natin kasi na-react na natin yun eh. Baka magdoble kasi yung natin. Po sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, posibleng yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi ma-aprobahan yung application niya sa asylum sa Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makaka-apekto sa kanyang So, posisyon about sa kay Rocky na. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Ina nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. Nako. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi So, I think about din to sa RCP. Tingnan na lang natin. So, about ito sa threats nga na pinagsasasabi ni BP Sara, di ba? Na actually, hindi naman talaga siya threats. Parang, parang naulit na naman kasi yung pinagsasabi dito ni BP Sara na, yung sinabi niya na nakatanggap daw siya ng threat from camp of PBBM. Tapos ngayon, ang ginawa niya, ni-reverse threat niya yon. So, kumuha na daw siya ng assassin, something like that. Tapos inutusan niya na kapag matsugi daw si VP Sara, is ipapatumbang niya si PBBM, si Lisa Marcos, at saka si Romualdez. So, parang yun yung statement niya. Alam niyo yung tipo na wala kang maipakita na 100% talaga na si PBBM yung nag-threat sa'yo eh. Tapos gaganyanin mo para lang mapaniwala mo yung mga DDS supporters niyo. Tapos ngayon, naulit na naman. Diba? Kasi sabi niya, nag-uusap daw sila ng tatay niya na something like that. Tapos uuwi daw si Digong
sinabihan niya daw si Digong na parang, paano yan? If ever uuwi ka, baka magaya ka kay Ninoy. Di ba? Na hanggang dun ka lang sa airport, chuchugiin ka doon. Di ba? So ngayon, sabi naman na FPRD, okay lang na ma-dedo ako dun, at least dun sa bansa ko, hindi dito. So, alam niyo yung ganyan na mga pautot na, my goodness, yung mga strategy, hindi matapos-tapos, di ba? Like, wala na bang bagong strategy dyan? Di ba? Gusto niyo na lang i-cheer up yung mga DDS in a way na magalit pa sila lalo sa administrasyon. Kakainis. ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Doon sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako mag-Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan? Pasimple lang yung pasimple lang yung atake. Malay natin, mayroon silang sinabihan na mamaya kapag ka magsasalita ako, sabihin nyo, Marcos resign, tapos sasabihin ko hindi, di ba? Pwede din kasi siyang political strategy. Political strategy ba? Something like that. So, tuloy. Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. At dati nang naging PNP chief, hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan, na kapag may warrant of arrest, kailangan ng magtago na lamang. Tama. So, I think hanggang dito na lang muna mga kanoysi. So, pasensya kayo ha, medyo inano natin yan kasi meron na kasi tayo na react about dun Di ba? I-check din na lang yung video after this. Before this pala. So, before this. Bago natin ito i-upload. Or siguro ilalagay ko na lang dito sa panghuling di ba? In screen. So, tingnan nyo na lang, i-click nyo na lang yung video after this video. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, I think hanggang dito na lang muna. Anyways, the news board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yung statement kasi dito ni UC Clareman, na-react na natin yan doon sa past video natin. Ang pinag-usapan lang naman nila dito is about doon kay Roque, na yun nga yung kukuha ng asylum si Roque, tapos tinanggal siya na lawyering ni Bibi Sara. So parang medyo pahiya siya ng konti doon, di ba? Pabiktim masyado. Tapos yung kay Bato naman, na parang same as tatago din sa Senate, something like that. Diba? So, yun yung statement kay Bato. Tapos itong kay Bibi Sara naman, ito yung pinakatumatak talaga sa statement niya. Na parang, yun nga, nagkausap daw daw sila ng tatay niya. Ewan ko nga pero I think totoo siguro, yung mga opinion or usap-usapan mga convo nila. Ewan ko kung bakit convo yung ginagamit nila. Siguro para makakuha pa rin ng simpatiya sa mga DDS, diba? Kasi ito din yung gustong marinig ng mga DDS yung little hope, di ba? Na parang kailan sila mapapaangat at the same time na masisiraan pa nila lalo yung taga-administrasyon. Di ba? Like for example, yun nga, sabi ni BP Sara na starting from normal na parang iuwi daw nila si PRRD sa Pilipinas. Tapos sinabihan ni BP Sara na if ever uuwi ka doon, baka magaya ka kay Ninoy. Di ba? Tatambangan ka, chuchugiin ka doon. Diba? So, sabi naman ni PRRD nga na parang okay lang, at least wala dito. So, syempre, yung mga diehard supporter ng mga DDS, medyo matatouch sila doon na, oy, grabe si tatay, gusto niya talagang dito mahimlay sa Pilipinas. Willing siyang umuwi as long as dito sa Pilipinas. Hindi siya natatakot sa threats. Kahit ang totoo, wala namang threats. Diba? Sino ba namang tanga na gagawa dyan na parang gagawin ulit ng Marcos administration yan? Na parang iti-trigger niya talaga. Sa bibig niya na nga mismo nang galing na sobrang tanda na ni PRRD, di ba? Wala lang, maka-context lang ba? Di ba? Makapakita lang sa taong bayan na ito dapat kagalitan nyo rin to kahit hindi pa naman nangyari, kahit malabo namang mangyari. Actually, malabo siyang mangyari kasi grabe yung pinaghaharap ni PRRD sa ICC. Di ba? Tapos para lang talaga, masiraan talaga yung kabila. Gagawa ng kwento or gagawa ng storyline.
Di ba? Na parang, uy, baka magaya ka kay Ninoy. Di ba? Actually, pinagtatawanan na nga sila kasi i-compare mo ba naman kay Ninoy, di ba? Si PRRD, sobrang layo nila. Di ba? Kahit siguro kahuli-hulihang dilawan or kakampik, hindi sila mag-a-agree dyan eh. Kakampik. Kayo ba? Kakamping or dilawan, agree ba kayo na i-compare ni PRRD or i-compare ni BP Sara na matutulad or magagaya? Di ba? Si PRRD kay Ninoy ay sobrang layo nila. So anyways, hanggang dito na lang muna. The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre Filipino IC. Subscribe nyo rin. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.